Magandang araw mga kababayan. Pag-uusapan po natin kung paano po pinapahirapan ng NBI itong mga miyembro po ng mga security ni Saldico na siya namang nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ng mga kongresista. Ano nga ba yung inihingi? At bakit kailangan pa hinga ng kung ano-anong dokumento itong mga Marines po natin? Ang issue po dito mga kababayan, totoo po ba o hindi yung pagdi-deliver po nila ng mali-malitang pera sa mga kongresista? And kay Bongbong Marcos, siyempre. Panoorin natin muna ang sagot niya. Ang hiningi sa amin ng NBI, yung contract of employment, no? Mga screenshot ng mga chats nila, yung original ng mga pictures, and so many others, no? So, yun ang pag-uusapan namin ngayon. So, daming kartiya ng NBI, no? And alam nyo ba mga kababayan, almost 8 hours po sila na ini-interrogate or kini-question hiningan ng information. Pero grabe, ginutom sila, no? Hindi sila pinayagan na lumabas habang hindi pa tapos yung mga tinatanong ng mga NBI. Grabe. Okay, ganito, no? Uunahin ko na. Natanggap namin yung sakina ng NBI. Yes lamang. No? Kung pwede lamang. Yung iba umuwi sa mga kanilang bahay, no? Ngayon, yung contract of employment na hinihingi nila, ang problema namin, wala lang dito sa Saldico. Walang issue ng certification na empleyado sila. So, ang secondary evidence namin ay yung kanilang mga identification cards. So may mga identification card naman na magpapatunay na sila po ay nagtrabaho kay Saldico. Pero talagang hinahanapan pa sila ng ibang mga dokumento ng NBI. And gaya nga ng sinasabi po ni Atty. Topacio, bakit hindi nyo pinapatawag yung mga pinangalanan ng mga Marines? At sila po ang tanungin nyo, interviewin. Hanapan nyo ng mga rason kung bakit sinasabi nila na hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines. Alam nyo mga kababayan po natin, nakairita na rin at nagagalit na rin ang taong bayan dahil imbis na unahing imbestigahan itong mga korap at magnanakaw, tingnan nyo yung ginagawa ng NBI po sa mga Marines po natin, pinapahirapan. At tila ba ito pa yung may kasalanan ngayon na sila ay naglabas, sila ay lumabas, sila ay nagsalita, parang sila pa yung nagiging masama. At gusto pa palabasin ng NBI na para bang sila yung may kasalanan sa mga nangyaring delivery ng mali-malitang pera. And ayan, si Ping Lacson, grabe rin po yung ano dito, no? Yung paninira ni Ping Lacson sa mga miyembro po ng Marines. At parang pinapalabas pa nga ni Ping Lacson na parang kasalanan pa ni Baligod kung bakit hindi nagkaroon ng investigation diyan sa Senado. Anyway, yan po is isa sa ating pag-uusapan mga kababayan po natin. Pero bago ang lahat, paki-like muna ng video ito mga kababayan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, ito na nga, pag-uusapan din po natin na tila ba iniiwasan ni Ping Lacson itong mga Marines, itong mga sundalo na iharap sa kanyang Committee on Blue Ribbon para sana magkaroon ng kalinawan sa mga deliveries ng mali-malitang pera sa mga kongresista at mga kaibigan niyang senador. At ngayon mga kababayan, ang kapal ng pagmumukha nitong si Ping Lacson na tila ba gusto niya pang sisihin itong si Atty. Baligod dahil hindi di umano ini-insist ni Atty. Baligod na iharap sa Senado itong mga Marines. Di po ba mga kababayan natin, bilang senador at may kailangang magkaroon ng clarification sa mga isyo ng delivery ng mali-malitang pera kung saan ito po ay galing sa nakaw, sa korupsyon at sa ibang ahensya pa ng gobyerno, bilang Committee on Blue Ribbon, dapat siya yung magpapatawag. At the same time, di ba nagsalita na po Senator Amy Marcos sa plenary na dapat imbestigahan po ang isyo ng delivery ng mali-malitang pera. Bakit iniiwasan ni Ping Lacson? Ito, panoorin nyo to. Kung gusto niya talagang isa lang yung 18 or maybe some of the 18. Parang sa media lang nila gustong bigyan. Wala namang effort talaga eh. Sorry, nothing. Ito mga kababayan natin, bakit si Baligod yung mag-import? Kayo mga senador dapat kayo. Kasi pag ipatawag nyo, mag-import pa o hindi yung abogado ng mga Marines,
Pupunta talaga yan. Dahil gusto nga nila sagutin. Gusto nilang ipaalam sa taong bayan na magnanakaw talaga ang gobyerno. Resistance, walang effort na makipag-usap na baka pwedeng tawagin. Wala. In-offer nyo na, sir, di ba? In-offer ko na yan. Kumbaga sir, kung makikipag-usap sana sa inyo, you're willing to meet with Attorney Balikod. I should really clarify muna. Ano ba ito sinasabi niyo? Parang do the math. Ano? At tingnan natin kung physically possible, no? Logistically possible. Hindi, pag-usapan natin at iisa lang natin. Ayoko lang iwasan ko yung mag-hearing ka, mauwi lang sa contempt. Alam mo, wala naman kami lugar dito. 18 yung ikukulong mo. Sir, bakit? So, ibig sabihin, mga kababayan po natin, may plano din pala silang i-contempt. So, bakit nyo i-contempt? Di ba? Bakit nyo i-contempt yung mga Marines? Ibig sabihin, ngayon pa lang, kung sakaling magkakaroon ng pagdinig, talagang may plano rin kayong i-contempt. Kasi nanggaling na po mismo sa kanyang bunganga. Nanggaling na mismo dito po kay Ping Lacson na 18 daw, wala daw silang paglalagyan kung ito po ay ipapakontempt nila. Subukan nyo, di ba? Di ba mga kababayan natin, subukan niya na ipatawag para magkaalaman. Total, sinasabi niya, baka daw makontempt lang. Subukan niya at magkakaalaman. Alam niyo mga kababayan po natin, kaya iniwasan ito ni Ping Lacson dahil madadali po dito si Tota Soto. Tumanggap daw eh. Bakit? Walang Hindi ko naman maiwasan kung merong mag-motion, ano? Sa in contempt of the committee. So mag-motion dyan, tapos magpuputuan kami. Kung ipakulong. So, walang betting kay Governor Chavit? Well, he's So may plano siya na ipakontempt niya. a former governor. Kaya I leave it up to him to justify his presence. Mag-testify siya. Anyway, Sir, walang let's see. katawag, sir, including the 18 former military. We'll have to consult my colleagues, ano, the members, because may mga collective, may mga issues, no? Individual and collective issues that must be addressed. I, for one, nasabi ko na ito na tatawag tayo. Kung masyadong napakalayo sa katotohanan, anong gagawin natin? How do we treat the information and even the resource persons? Ito problema dito kay Ping Lacson, mga kababayan natin. Lagi niyang sinasabi malayo daw sa katotohanan. Yung hamon niya, ipatawag mo napakadali lang Bakit kailangan pa si Attorney Balikod? Si Balikod ba ang senador? Bakit siya yung kailangan mag-import na ipadala dyan sa Senado? Kung ayaw nyo. Kasi kung gusto niyo bilang senador, obligasyon niyo po yan. Dahil ang taong bayan ay naghahanap ng katarungan, naghahanap ng katotohanan, lalo na sa usapin po ng corruption. So, obligasyon mo, Ping Lacson, na ipatawag yung mga Marines para talaga magkaalaman and malaman natin kung sino ang nagsabi ng katotohanan. Itong si Ping Lacson, itong pananakot niya na baka i-contempt daw, parang pagpaparamdam na ito na talagang tatakutin po nila yung mga Marines. Pero yan, sanay po yan sa bakbakan, mga kababayan po natin, hindi matatakot yan. And the moment na sila ay nagdesisyon na maninindigan at magsalita ng katotohanan, hindi na matakot si Ping Lacson yan. Kaya Ping Lacson, patawag mo na para magkaalaman kung totoo o hindi talaga yung delivery dyan sa amo mo at sa mga kaibigan mo. Takot ka talaga, Ping Lacson. Patawag mo para magkaalaman. Kami, nag-aabang lang at kung mapatunayan mo, Ping Lacson, na sinungaling yung mga Marines, ikaw yung papaniwalaan namin. Pero ako naniniwala. Ngayon pa lang. Kaya takot itong si Ping Lacson. Dahil nakita niya rin yung consistency at pagiging totoo sa sinasabi ng Marines. Kaya nginig talaga siya, mga kababayan.